Magandang umaga po sa atin lahat. I will live. I will transfer to another host. Okay. So that I can live on Facebook, I transfer to the hosting. Okay, Sister Marian, good morning po. Good morning na ade gahapon. Kahapon po ay sa kanyan. Sa ano yan? Anong Sabat yata nagkaroon. Brownout man good. Gabi Okay lang. na ning balik mga alas 8, alas 9 na ni balik ang kuryente gabi eh. Okay po. Okay, so okay lang po yan. At least you can follow up, or if it was recorded, then you can review. Okay, so let's have live on our Facebook. Okay, so that we can review. Okay, waiting for the live. Okay, I hope it's already okay. So it's already live. Okay, good morning and welcome to our brothers and sisters who are following our program, our series on biblical history on the book of Genesis. So today we will study about the greatest or worst fear ni Jacob. So kung paano niyo po harapin yung takot na ito, no? Pero ganun pa man ay nandun po yung pakikisama or the camp of the Lord. Kaya atin pong mapansin dito sa ating pag-aaral ngayong umaga ang presensya ng ating Panginoon ay talagang nandun po kay Jacob. At yan po ay encouragement para sa kanya habang siya ay nakikipagkasunduan at nagkaroon ng kasunduan or magharap po sila ng kanyang kapatid na si Esau. Okay? So ito po ay facing Jacob's worst fear. Ang pagharap ng sa pinakamatinding takot ni Jacob, ano? Dahil ma-met niya po yung si Esau with 400 men. Imagine, parang kwanito. Pero dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga ay we can learn lessons, no? Okay, for our prayer thought, it says here, as Jacob went on his way, the angels of God met him. So habang po siya ay naglalakbay ay talagang sinalubong po siya ng mga anghel. And when he saw them, he said, "This is God's host." He saw the angels of God in a dream encamping around about him. Jacob sent a humble conciliatory message to his brother Esau. So mapansin po natin dito yung transition, ano? Na kung saan ay nung ma-met niya po yung mga anghel, ayun na po yung kanyang pagsalubong din o pagbigay ng conciliatory letter at nagpadala ng mga regalo para sa kanyang kapatid. And the messengers returned to Jacob, saying, "We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee." Wow. And 400 men with him. Then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks and herds and the camels into 2 bands, and said, "If Esau come to the one company,
and smite it, then the other company which is left shall escape. Wow, ito po yung plano ni Jacob, ano? Na mag-met siya dahil sa takot niya ay hinati niya po ang kanyang grupo. No? Kasi kung ma-met yung isang grupo, ay pwedeng hayaan niya mamatay, pero may naligtas na kalahati. So ito po yung talagang makita natin na si Jacob dito ay talagang takot na takot, ano? Kaya nga po nagpadala po siya ng mensahe sa kanyang kapatid. So, atin pong tungayan sa umagang ito kung ano pong mangyayari at anong ibig sabihin man ng Mahanaim. Yung Mahanaim is a place where the angels meet him. At ito po actually ay atin pong mabasa din sa ibang bahagi ng Old Testament. Okay, tayo po ay munang manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli. Sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at nagkaroon ng pagkakataon upang patuloy na aming pag-aralan po ang mga kasaysayan na naitala po dito sa aklat ng Genesis. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makapulutan po ng mga aral na kami po ay maghanda rin sa aming pagsalubong sa mga event na mangyayari sa aming buhay as it was written na ito po ay tipo ng mga mangyayari sa hinaharap. Kaya tulungan ng bawat isa sa amin, kasama na po ng aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa live at ganoon din po sa YouTube. Nawa kayo po ang siyang mamayani at mangusap sa bawat isa sa amin sa umagang ito, na sa aming buhay meron din po kaming kaharapin ng mga takot at kung papaano na makalearn po kami ng lesson patungkol po rito sa buhay ni Jacob. Ito po ay aming dalangin na kayo po ang siyang gagabay sa amin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral dito sa Genesis chapter 32 verses 1 and 2. Kung atin pong basahin ito, sabi po ay at ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglalakbay. Atin pong balikan na siya po ay nagkaroon ng kasunduan doon kay Laban at nagkaroon po sila ng kapiestahan, naghanda at talagang yun po ay isang kapahayagan ng tinatawag natin na mayroon ng kapanatagan sa puso ni Jacob na tapos na ang isang problema na dahil tumakas po siya doon mula kay Laban. At ngayon ay handa na po siyang kaharapin si Esau ng kanyang kapatid, pero nandun pa rin yung takot sa kanyang puso, ano? Kaya sabi rito, habang siya ay patuloy na naglalakad o paglalakbay, ay sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. So ibig sabihin na parang makita natin dito mga kapatid, ano, na it's a literal, somewhat literal na talagang pinakita kay Jacob kung papaano na siya ay ginagabayan ng mga anghel na ito at siya talagang sinalubong po siya. At ito po ay actually kung makita natin uh, sa mapa, ito po ay malapit lang po doon it is a part of Galilee. Okay? Pero mayroon pong malapityo sa river, ano? Jordan River. So, dito mapapansin natin na yung hukbo ng Panginoon ay nagpahayag o nagpakita kay Jacob na ito ay pagsasalarawan ng Diyos ay hindi nagpapabaya o hindi pinabayaan itong si Jacob. Okay? At kaya tinawag ni Jacob itong lugar na ito na Mahanaim. Mahanaim means
the place where God meets, na kung saan ay nandoon po yung tinatawag natin na pagsalubong ng mga anghel sa kanya habang siya ay patuloy na naglalakbay. So, hindi natin masyadong alam mga kapatid kung ano talaga ang kahulugan na kung papaano ang anghel ay nag-met sa kanya. Kung ito po ba ay talagang literal o visible na nagpakita sa kanya ang mga anghel sa larawan ng mga anghel, or it's just merman or representation of angel na kung saan ay nag-met po sa kanya. Pero ang importante po rito na nagpahayag ang Panginoon na kasama niya ang Diyos. Ano? At ito ang pinaka maiwagang pagpahayag ng ating Panginoon na nandoon yung pag-aruga ng Panginoon sa kanya, na sinalubong po siya dahil doon sa kanyang takot ay nandun pa rin yung gabay ng Panginoon. Kaya minsan sa ating buhay, sabi nga po rito, our Mahanaims ay occur at much the same time as that in which Jacob beheld this great sight. Jacob was entering upon a more separated life. Ibig sabihin nito, nung pagkatapos na nagkaroon po siya ng celebration doon kay Laban, yun na po yung talagang separation from darkness, na kung saan yung kadiliman na kanyang naranasan doon sa buhay niya. Imagine for 20 years na siya po ay nananatili kay Laban, na si Laban ay mayroon din pong mga Diyos-Diyusan. Kaya nga po inakusahan itong si Laban na si Jacob na ninakaw ang kanyang mga Diyos-Diyusan. Pero hindi niya alam na ang anak niya mismo ang nagnakaw nito. So ito po yung as separation na kung saan ay nagpatayo nga po siya ng kwandon, balakid or yung haligi. Na yun po ay partition na wala na pong maggugulo sa kanya. So this is a time where it was really separation doon kay Laban. So he was leaving Laban and the school of all those tricks of bargaining. Kasi grabe po yung kanyang naranasan doon kay Laban, na kung saan ay bartering, kung ano po ang may bigay niya kay Laban na serbisyo man o yung possession na kanyang tinatangkilik sa panahon na yan. So there is Mahanaims. Mahanaims is a place where God's host, yung kampo ng ating Panginoon. Kaya mababasa po natin dito na kung saan ay itong mga anghel ay sinalubong si Jacob. Sabi nga po rito, this is God's camp. Kampo ito ng Panginoon. So literally, Jacob observed he was in the double camp. He was not alone. God had a camp of angels to be with him at Mahanaim. So ito po yung minsan ay mapapansin natin na para bagang wala tayong kasama. No? Sometimes we feel that we are alone. But sa karanasan ni Jacob, mga kapatid, bago po siya humarap ng ito po yung tinatawag nating Jacob's time of trouble, ano? Na kung saan ay yung Jacob's time of trouble, there's a presence of angels that actually yung nakipagbuno si Jacob. Yan po ay illustration din ng pakipagbuno ng bayan ng Diyos in these last days. Kaya may tinatawag po tayong Jacob's time of trouble. Pero ito po ay isang ilustrasyon na kung saan ay si Jacob ay hindi po nananatili na tinatawag nito na parang walang ginagawa, kundi there is a desire na magkaroon ng pagbalik doon sa lupang pangako ng ating Panginoon. Kaya itong pakipagbuno niya sa anghel ay actually isang kasundo, or tinatawag natin ito na Panginoon ay
hindi kita bibitawan. So it's actually an intense na desire na hiningi sa Panginoon na siya'y pagpalain. Kaya ito po yung mga karanasan niya na kung saan ay itong kampo ng Panginoon, God had a camp of angels to be with him at Mahanaim. It was not as if God's angel just joined Jacob. Hindi lamang yun na nag-join itong mga anghel sa kanya at that time. But it was actually the entire time where he was. Na kung saan ay nandun pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Now, Jacob could see God's angel with him and it provided great encouragement. Angels, though higher beings than us, are ordained by God to be our servant. Yan po yung mga katotohanan po rito na the angels are actually there to serve us, and they serve God's people even as they serve Jesus during the time of Jesus as well. Na kung saan ay makuan po natin, mababasa po natin yan sa banal kasulatan sa New Testament, Hebrews chapter 1 verse 14 and Matthew 4:11. Na kung saan in 2 Kings 6:15 to 17, it was also actually the experience of Elisha. Na kahit yung mga servants ni Elisha's servant has his eyes open to see the tremendous angelic host surrounding them. So talagang ito ay makikita natin na it's God's camp na hindi po tayo manglulumo o manghihina dahil ang Panginoon po ay nandyan. Hindi po talaga magpapabaya sa atin din. Okay? So, kung ating ipagpatuloy po ang pagbabasa dito sa verses 3 to 6, ay sabi po rito, at si Jacob ay nagpasugo sa unahan. Okay? Ito po ay transition. Yes, nandun na po yung mga anghel. It is an encouragement for him that he is not alone. Pero as human, mga kapatid, mayroon pa rin siyang agam-agam. Mayroon pa rin siyang doubt na dahil dito sa takot niya, ay ginawa niya na hatiin, pagpapatuloy dito. Nagpadala po siya, nagpasugo siya ng kanyang mga utusan at na kanyang kapatid para masalubong at mabigyan po ng paunang mensahe. Kaya nagpadala po siya, sabi rito sa verse 4, at inutusan niya sila na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kapatid na Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, dumuon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka at mga asno, mga kawan, mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. So mayroon po talagang paunang pagkikipagsundo na kung saan ay naroon po siya upang salubungin itong si Esau. And then verse 6, at ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob at nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo at 400 tao ang kasama niya. Okay. So ito po yung pangyayari po dito na kung saan ay sinasabi ni Jacob na kung saan ay mayroon po siyang nais na ipasalubong kay Esau. Kaya nga po nagpadala siya ng messenger para doon kay Esau para kung saan ay magpakumbaba siya sa kanyang sarili na beginning his message, your servant Jacob. Wow. So, alam po natin sa prophecy na the firstborn, yung panganay, will serve the younger. Ngayon, ay bilang pagpakumbaba ni Jacob
na bagamat ang first birth o yung birthright ay nandoon na kay Jacob dahil yun na nga po ay talagang dinaya niya itong si Esau. Kaya ang nangyari ay magpakumbaba siya ng kanyang sarili that your servant is now coming before you to meet you. At ito nga po ay sinabi niya na galing siya doon kay Laban. Alam naman ni Esau na itong si Laban ay kanilang uncle. Ano? Okay, kaya sabi po rito, Jacob wasn't boasting. Hindi po siya nag-boast dito. He wanted Esau to know that he was a man of wealth and that he did not come to take anything from Esau. So ibig sabihin ay pinapakilala lang po nito ni Jacob. Hindi naman siya nagyayabang na marami siyang ari-arian, kundi pinapakilala at pinapaalam niya dito kay Esau na wala na siyang kukunin doon kay Esau kasi ang nangyari po bago pa man siya umalis ay parang dinala niya ay kinuha niyang lahat mula doon kay Esau dahil sa pagkuha ng pagkapanganay ni Esau. Ngayon ay nagpakumbaba na dito si Jacob. Kaya kung may mga circumstances mga kapatid na mayroon pong mga hidwaan, pagkakamali sa pamilya o anumang mga relasyon na nagkaroon ng lamat or problema, ay ang pagpakumbaba po isang prinsipyo para magkaroon ng pagkaisa. No? He also is coming to meet you. Ito po yung nais din ni Esau na makasalubong itong si Jacob. And 400 men are with him. When the messengers returned, Jacob heard news that gave him great concern. Esau was coming to meet him with 400 men. Bakit kaya no? Because Jacob could not bring himself to think the best of Esau for understandable reason. He was convinced the 400 men were an army intending to destroy him and his family. So ito po yung kanyang isipan na minsan ito po yung ating agam-agam dahil sa ating takot ay we are afraid of facing problems, troubles, and yet mga kapatid, hindi niya alam actually at that time yung presence ng mga anghel is actually encouragement for him. Pero as human, ay talagang mahina po, marupok po yung tao, na bagamat nandun na yung presensya ng Panginoon, alam niya na he met an angel to accompany him. Pero nandito ay nagkaroon pa rin po siya ng takot. Kaya sabi rito sa verse 7 to 8, kung atin pong ay pagpatuloy, sabi po rito, nang magkagayoy na takot, nung malaman niya na 400, ito ay mga army na lulusubin ako at papatayin. Yun po yung kanyang nasa isipan. Pero hindi niya naalala na angels met him, na encouragement po yun pa sa kanya para mayroon po siyang lakas ng loob para i-met ito si Esau. Pero ganun pa man, si Jacob ay takot pa rin. No? So minsan sa ating buhay mga kapatid, bagamat nandun na yung encouragement ng Panginoon, mayroon pa rin tayong takot. Especially pag mag-share po tayo ng message, ay para bagang tayo lang yung nakatayo na nasa katotohanan. Tapos tayo natatakot na mag-share ng message. Pero ganun pa man mga kapatid ay talagang darating po yan sa ating buhay na nandun yung takot. It's natural. Ngunit ganun pa man ay ang Panginoon po ay nagpapakilala at nagpapakita po na nandyan pa rin siya. Kaya sabi rito ng magkagayon na takot ng mainam si Jacob at napis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya at ang mga kawan at ang mga bakahan at ang mga kamilyo ng 20 pulutong. Hinati niya po, para yun po ay kanyang strategy na kung ma-met ni Esau isang grupo ay mayroong makatakas. So there is a reservation.
minsan na sa ating pagharap ng mga problema ay meron po tayong mga reservation. Hindi natin fully surrender to the Lord, ano? Na siya po ang nakakaalam na masigit. At kanyang sinabi, kung dumating si Iso sa isang pulutong at kanyang saktan, ang pulutong niyang natitira ay tatanan. So yan po yung kanyang reservation. Na mayroon po siyang paghanda na dahil alam niya po 400 men. Ito ay army of people that will pursue and will kill. Yan po yung pagkaalam po ni Jacob. Kaya nga po takot na takot siya. Kaya hinati niya ang grupo niya. At katulad po sa nangyari na when Laban confronted Jacob with a hostile militia, Jacob boldly stood up to him and spoke his mind. Yet Jacob was afraid to meet Esau. This was because Jacob knew he was in the right with Laban, but he knew he was in the wrong with Esau. So yun po yung pagkakaiba ng ni Laban at ni Esau. Ang una niyang hinarap na problema ay si Laban. Tumakas po siya dahil doon sa pakikitungo ni Laban at ng kanyang mga anak ni Laban. So may right po si Jacob na magsabi at maharap itong si Laban. Pero itong si Esau ay wala talaga siyang kalaban-laban kasi guilty siya. Okay? So minsan pag guilty tayo mga kapatid ay we are afraid of the consequences that will happen. Pero mga kapatid, ito ay isang karanasan na maranasan po ng bayan ng Diyos. Na minsan ay meron ka pong yung paggawa ng parang nagkuhan ka, nagsinungaling ka. Kasi ang kalagayan po ng iglesia, we are actually composed of two, Esauites and Jacobites. Ito po yung mga application actually sa typological study where those experiences in the past, like we are studying right now, ay ito po talaga ay tipo ng mga magaganap in the last days. Na kung saan ay si Jacob will be a deceiver in the sense that you are like taking the birthright of those who are leading right now. Ang leaders ngayon mga kapatid are actually the Esauites. Okay? The leaders na kung saan sila ang nangunguna. Sila ang namumuno sa iglesia. Ngunit ikaw ngayon ay nagdadala ng mensahe. You have the message that these leaders are not giving in. So you are Jacobites. You are bringing the message. You are bringing the seed of righteousness that these leaders are not bringing. So ito po yung kalagayan. So Jacob had just been delivered from Laban, but he was oppressed by another load. The dread of Esau was upon him. He had wronged his brother kasi nagkamali talaga po siya eh. And you cannot do a wrong without being hunted by it afterwards. Kaya hinahabol po siya ng kanyang konsensya. Ano? Na mayroon akong malaking pagkakasala kay Esau. Kaya takot na takot po siya. At mapapansin po natin na mayroon ng pagpanik kay Jacob dito. Kaya hinati niya po ang kanyang ari-arian. Jacob was greatly afraid and distressed. Before Jacob left home, after his brothers swore to kill him, kasi yun talagang nangyari, na papatayin talaga siya ni Esau. Sabi dito, Rebekah told Jacob, until your brother's anger turns away from you. So hanggat mawala po yung galit ni Esau, ay lumayo ka muna. And he forgets what you have done to him. Then I will send and bring you from there. Pero wala yan nangyari mga kapatid dahil namatay, wala na po. Actually, sa karanasan ni Jacob ay nandun po yung takot. Wala pong mensahe mula doon kay Rebecca na babalik na siya.
ang anghel po ang nag-instruct dito kay Jacob para humayo at bumalik po sa Canaan. So Rebecca never sent for Jacob. No, yan po yung kasi ang sabi ni Rebecca, di ba, na maglayo ka muna. Na dahil kung wala na yung galit ni Esau, padalan kita ng mensahe, pero walang sulat, walang mensahe po na dumating kay Jacob. Ang anghel po ng Panginoon ang siyang nag-guide kay Jacob na bumalik na po doon sa Canaan. But Jacob had also had every reason to believe God would protect him. He seems to have forgotten God had a special camp. Yun po kanyang nakalimutan, camp of angel there to protect him. His great fear and distress was not appropriate for someone under God's protection. So ito po yung kahinaan talaga. Kahinaan ng tao, So pinapakita lamang po dito na bagamat sa tao ay nandun ang proteksyon ng Panginoon, nandun yung natural tendency ng tao na matakot. Okay? So it's actually fear. Kaya sa Jacob's fear was wrong because it followed after a great deliverance. God actually had delivered you already. Na-deliver ka na pero ang takot mo ay hindi pa rin, nandun pa rin. Kasi pagkatapos ng kanyang pag-solve ng problema niya ay kaharapin niya yung another problem. At pinakitaan pa siya ng angelic host, na doon po ay isang kapahayagan na nandun ng Diyos. So it was wrong for Jacob to fear. Jacob's fear was wrong because he had just had a remarkable divine visitation. Yan po mga kapatid, na malaking encouragement na po sana yon. Pero nakita po natin dito na Jacob was vulnerable, na wala pa rin po siyang lakas. So as human, mangyari din po sa atin dito na bagamat sabihin natin na nandyan po yung angelic host, yung tulong ng Panginoon, pero at that moment ay nakita po na kawalan ng tiwala dahil tayo human. Minsan reason natin ito na we are just human. Kaya nga sabi ng Panginoon, okay, accept that you are human, wala kang magagawa without me. Kaya nga po, ang pagpapasalamat natin sa Panginoon ay nandun na lang, na we cannot do anything. It is Christ actually that makes it able that we can do something. Kaya ito po yung Christ our righteousness na mensahe, na dapat i-acknowledge natin mga kapatid na wala tayong kakayanan. Dito katulad kay Jacob, kakamit niya lang yung angelic host. Pero nandun pa rin yung tendency ng pagkatao niya, na nandoon yung panghihina, na wala siyang kalakasan, dahil kailangan niya talaga po mga kapatid yung gabay ng ating Panginoon. Yun po yung pinapakita po rito. Kaya sabi rito, Jacob could have said, I don't know if Esau is coming to me in peace or in war. I hope for peace. But if it is a war, I trust God will protect me. Sana yun ang mga sasabi ni Jacob. Pero hindi ganun. So ito ay pinapakita sa kasaysayan mga kapatid, na sometimes ay kalimitan nga po ay katulad tayo kay Jacob. Pero ganun pa man, ay ang Diyos po ay hindi nagpabaya sa atin, dahil He promised that I will be with you. Yan po yung mga promise ng Panginoon. At nangyari po nga dito na He divide the people, ang flocks niya, ang herds niya, ang camel niya ay dinivide niya po yun. Parang scheme ito, na kung makasulubong ni Esau ang isang grupo at patayin niya, hindi makatakas yung kalahati. So yun po yung strategy ni Jacob dito. At mapapansin natin na parang nakalimutan niya. Nakalimutan niya po yung angelic host na nagpakita sa kanya. Okay.
So, patuloy po tayo sa last part nito. Sa verses 9 to 12, kung atin pong basahin, sabi po rito, at sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsasabi sa akin, magbalik ka sa iyong lapain at sa iyong kamag-anakan at gagawin kita na magaling. Ayan. So ito po yung muli ay talagang promise ng Panginoon. Sa verse 10, hindi ako marapat sa kababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang Hordan ito at ngayon naging 20 ako. So ito po yung ginawa niya. Napabalik po siya pero inati niya naging 20 dahil doon sa takot niya. Okay? So verse 11, iligtas mo ako. Ipinamamanik ko sa iyo sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya. Ang ina pati ang mga anak. Verse 12, at ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Okay, so ito po yung mga talata na kung saan ay nagbibigay ng mabuting aral na kung saan ay si Jacob dito ay mayroon pong pakikisamo sa Panginoon. Na dahil ang Panginoon po ay siyang nagbigay, nag-utos sa kanya na magpabalik o babalik doon sa lupang pangako, ay ngayon nagsusurrender po siya. Wala po akong kakayanan. Kaya ginawa ko ito, Panginoon. Hinati ko yung aking kawan dahil wala po talaga akong magagawa eh. So ibig sabihin mga kapatid, there is a desire na to submit to the Lord. Ito naman ang kabutihan ng kalagayan ni Jacob. Ganun din po sana tayo mga kapatid. Ano? After first reacting in fear and unbelief, pagkatapos na magkaroon ka po ng fear, takot, at kawalan ng pananampalataya o paniniwala, Jacob did the right thing. Ito po yung magandang ginawa niya po. He went to the Lord and prayed a good prayer. Humble, full of faith, full of thanksgiving and God's word. So ito po yung kagandahan dito kay Jacob. At ito po ang ninanais ng Panginoon na maranasan po ng bayan ng Diyos. Because before the Jacob's time of trouble, there is a full submission of those people. Dahil harapin niya po yung problema. So there will be a contention that will actually arise because of that pangyayari sa nakaraan. Ganun din po dito sa ating kapanahunan na yes, we are actually divided into two. Okay? There is a white Jacobites sa church mga kapatid. So sabi po rito, defend upon it, it will go hard with any man who fights against a man of prayer. Kaya dito ay makapangyarihan na nangyari po kay Jacob because he has God. He believed in God. Jacob's fear was good because it led him to prayer. Naging kwa naman po yun kanina, it was wrong because of bagang nakalimutan niya yung leadings ng Panginoon in the past. Pero it is actually human tendency na nagkaroon po talaga tayo ng fear. Ano? It's natural. But wag po nating kalimutan na after na matakot po tayo, ay nandoon po yung desire to submit. Ito po yung kalagayan ni Jacob. Na bagamat nagkaroon po siya ng fear at unbelief, he acted upon those, but at the latter part, kaya nag-submit po siya dito. So, it was now good to him that he prayed to the God who instructed him. So Jacob's fear
was good because it led him to take a review of his life. Yung kanyang takot, yun po yung nagdahatid sa kanya na kanyang balikan yung mga pagpapala ng Panginoon sa nakaraan. Yun po mga kapatid. Kaya sometimes dumarating sa atin yung fear. Katulad po dito sa mga pangyayari in our time today. Makikita po natin na pag magkaroon po ng malaking gera, especially sa Israel ngayon, Israel at Iran, there is fear in the world today. Bakit po? Kasi kung mag-idlab at talagang magkuhan po yan, ay mapektuhan po yung pangangalakal ng langis. Lahat po yan, tataas po yung presyo. At ito po ay kinatatakutan ng karamihan sa ngayon. Now, when this war will become big and great, mga kapatid, mapektuhan po ang buong sanglibutan. Because the oil will rise and even the commodities. Ang lahat po ng mabilihin, tataas po yan. Kaya this is actually a precursor to the Sandilaw. Kaya mga kapatid, ito po yung paghanda na pag mag-idlab na po yung digmaang ito, ay sasali na po lahat ng mga nasyon. Because there is a prophecy. Zechariah chapter 14, Zephaniah chapter 2. These are things that are actually prophesied na hindi pa po na nangyayari. Kaya we are seeing it that people have fear. Naghatid po ito ng takot at minsan ay na unbelief. But beside that, na pagkatapos na matakot tayo mga kapatid, ay huwag tayong mananatili sa takot. No? We need to submit and to recognize that in the past, God had not forsaken us. Ang Diyos po ay hindi nagpabaya. Kaya dito si Jacob ay makita natin sa kanyang buhay na bagamat may takot po siya, may unbelief siya, pero sa bandang huli ay kanyang inalala na ang Diyos ay nandyan. Okay? So the Lord who said to me, return to your country. Panginoon, ikaw ang nagsabi. Kaya when we know the word of God, kung alam natin ang salita ng Panginoon, hindi mapanumbalik sa atin yung lakas. Ano po? Yun po yung encouragement na kung saan ay mananatili sa ating puso at isipan na ang Panginoon ay kasama natin. Ano? Kaya sabi rito, return to your country and to your kindred and I will deal with it well with you. Jacob's prayer had God's word. What God had said in Genesis 31 verse 3, na I will be with you. I will surely treat you. I will give you what had been prophesied or what had been promised. So, binalikan niya po yung mga karanasan niya. Okay? So, ito po yung lesson na kung saan ay Jacob's prayer is actually a part that Jacob reveals and manifested na he is good. He is a good man even though nakaranas po siya ng takot, unbelief. Kaya sa ating mga kapatid, we cannot judge anyone. Na sometimes we feel that we have fear. Natural po yun na may takot ang tao. But don't cling. Huwag po na tayo mananatili doon sa takot. Dahil kung ang takot na yan ay minsan yan ang naging hindrance. Yan po ang naging sagabal sa ating paglago. No? Kaya isurrender natin sa Panginoon. Panginoon, ang sabi ninyo ganito. So ibalik natin yung mga words of God na siyang ating encouragement na we can pursue on para hindi po tayo mananatili diyan sa takot na yan. Okay? So, pag kinaharap po natin ang mga kasaysayan o mga hamon sa buhay, alalahanin lamang po natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? So yan po yung ating sandalan sa panahon na kung saan ay kinakailangan natin na siya ang gagabay sa atin. So ang panalangin, it's a power that will open na kung saan ay talagang mapanumbalik po ang kaganapan ng salita ng ating Panginoon because it is God's purpose
that all of us will be prepared. Sa ngayon mga kapatid ay makita natin, mahirap po na ilantad ang iyong pangalan sa buong iglesia na para bagang you are accused of na parang tinatakot yung mga tao na hindi maniwala sa atin. Sa akin po naranasan natin yan na kung saan ay I was talagang sabihan ng mga tao na wag harapin, wag papasukin, ah, wag pansinin. Ito pong mga bagay na ito na it's a part of our experience. Even Jesus Christ had been rejected in his own country, in his own people, his own created beings ay nag-reject po sa kanya. How much more with us? We are not the creator. We are not anybody, but a mere follower of the Lord na kung saan maranasan din po natin ang mga bagay na ito. Okay? So, tomorrow po ay napakaganda po ng ating pag-aaral because it will be a part where we can see God's guidance and pakikipagkuha na po ito, pakikipagbuno, ano? Na bago po na talaga harapin si Esau ay nakipagbuno po siya sa anghel. Ito na po yung karanasan actually sa verses 13 sa part 2 nito sa chapter 32 ay makikita po natin at atin pong bigyan ng spiritual implication or insights na ito pong karanasan ni Jacob sa kanyang pakikipagbuno sa anghel ay ito po yung tinatawag natin na Jacob's time of trouble. Na ito rin po ay mangyayari sa bayan ng Diyos. Okay, yun po yung ating sunod na pag-aralan. Any reaction, any reflection po bago tayo tapos ng ating pag-aaral ngayong umaga? May tatanong lang ako, Brother Glenn, yung teksto na sinabi mo kanina, ano yon? Ah, Yung sa gira ba na okay. Kwan po, Sicaraya chapter 14, the whole chapter po yan. Dahil lang okay. 1 to 5 po yan ay sinasabi po dyan na there will be kwan talaga yung sinasabi po dyan, Gaza will be desolated. Okay? And then si Panaya chapter 2, Si Panay, verse 2 to Panay, 5 po yan. chapter. Okay? So yan po yung mga prophecy actually na hindi pa po na-fulfill na kung saan ay magkaroon po ng gigantic war. A gigantic war, it was actually illustrated there in Zechariah chapter 14. Yung Zechariah chapter 14, actually hindi lang po yan na isang war ang nangyayari diyan. Mayroon pa pong attack. Okay? Attack against Jerusalem. Yung war na yan will actually ignite and God's people will be prepared and will actually dwell in that land. And then after mag-dwell yung bayan ng Diyos dyan, yung Gog and Magog, yung Ezekiel 38 and 39 ay mangyari po. So these are actually battle around and in Jerusalem na mangyayari po sa Jerusalem. Kaya yung pangyayari ngayon na gera, pagkamatay po ng leader ng Hezbollah, namatay po yung leader ng Hezbollah, ay mapait po yung gera. Dahil itong namatay na leader ng Hezbollah, ay yun po ay tauhan or na-train doon sa Iran. Kaya mayroon po siyang talagang very parental connection. Kaya itong Iran ay nagalit din. Kaya talagang magkuhan po yan. Mag-ignite po yung war na ito at sabi naman ni yung Prime Minister ng Israel ay hindi rin po siya magpatalo dahil he claimed the promise of the Lord na sabi nila, we will win. So hindi po sila magpatinag. Kaya ito ay paigting mga kapatid. Once na magkaroon po ng talagang
may kwan yan eh. Malayo po yung Iran eh. Kasi may kwan pa yan, may Saudi Arabia dyan, may Iraq. So, gaano kalayo po yan. Ang ginagamit lang ni Iran kasi itong Houthi sa Yemen, Hezbollah at saka Hamas. So these are actually the three mga parang kwan yan, mga puppet ba na okay, ang Iran ang nagkakaman, okay, itong gawin. So yan po yung mga pangyayari dito. Na kung saan ay when Arabs, yung mga Muslim countries, mag-join together po yan. At mag-join together yan, malaking war po yan. Dahil ang Israel, hindi rin pabayaan ng US yan. No? Kaya ang Oo. US mag-involve sa war. At ang Daniel chapter 11 verse 45 ay magaganap. Hindi pa po naganap yung Daniel chapter 11 verse 45. Bago dumating yung tinatawag nating troubles such as never was since there was a nation. That is chapter 12 verse 1. So, itong hinintay natin mga kapatid, Daniel chapter 11 verse 45, this is a transition to the kingdom. Okay? Pag magkaroon po ng pagkatalo, itong King of the North, ang King of the North po dito ay dapat natin malaman na kung saan ito po yung kapangyarihan at that time na matatalo. Why? Bakit siya matatalo? Because all nations or there are some nations that will not join to support. Ibig sabihin ay pabayaan na siya. So pag pinabayaan po siya, matatalo siya. Pag matatalo po siya, ay he will use the religious side dahil yung papa ay naghihintay din, no? Na kung kunin po yung kanyang kapangyarihan, okay, he will copy. Yan na po yung image of the beast. Okay? So kung magkaroon na po ng image of the beast, yan na po mga kapatid yung pag-declare niya ng Sunday law. So war is actually a precursor. Yan po ang magdadala sa great time of trouble na kung saan ay bibitawan na po yung 4 winds. Bibitawan na po yung 4 na hangin na pinipigilan doon sa Revelation chapter 7. So yan po mga kapatid yung partly sa insight dito sa ating pinag-aralan na kung saan ay it's apart. Kaya nga po patuloy po natin pag-aralan yan. Mamayang gabi po ay mayroon po tayong pag-aaral sa prophetic insights. So yan po ay patikim lang sa ating mga pag-aaral na kung saan ay maging handa po tayo. We will just follow the biblical history dahil there are some gems of truth as well that we can get from biblical history to link it with the prophetic insights that we are studying. Okay? Maraming salamat po sa ating mga kapatid na sumusubaybay. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli na kayo po ay naggabay sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito hindi namin lubos na maunawaan lahat, ngunit kami po ay nagtitiwala na ito po ay mga kabahagi sa mga katotohanan na amin pong matutunan na kung saan ay ang karanasan po ni Jacob ay maging karanasan din po ng inyong bayan na kung saan ay there will be a great time of contentions sa isipan, gulo, minsan unbelief, but we should not be continued to this situation. Nais ninyo, Panginoon, namin po kilalanin kayo na kayo po ang siyang may-ari, kayo po ang siyang Diyos na nagpapaalala na ang presensya po ninyo ay nasa amin. Kaya tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging handa rin po sa huling mga araw kung darating man ang mga bagay at mga propesiya o hula na kung saan ay hindi pa po naganap, ay maari nawang kayo po ang siyang manahan sa aming mga puso at isipan upang kami ay ganap na maging malakas sa inyong harapan. Tulungan ang bawat isa
ang aming mga kapatid na sumusubaybay po na bagamat sa oras na ito ay marami po kami mga katanungan, marami po kami mga agam-agam, ano po mga bagay na na nais po ninyo sa amin ay tulungan nawa na ito'y manawaan at maging ah, kalakasan po namin sa hinaharap. Salamat Panginoon sa inyong pagtugon sa aming mga samot-hiling at aming sinasampalatayanan na mangyari ang inyong kalooban, hindi po ang sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Maraming salamat. Amen. Daghang Okay, God bless. salamat. God bless. Okay. Oo. Unsang oras sa unya? Alas 7 po dyan sa Pinas. Okay. Sige, sige. God bless. God Bye-bye. bless po. Bye-bye. Sister Veronica, God bless. Bye-bye.